Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. May isang asong dating palaboy sa kalsada sa Leyte ang nakahanap ngayon ng forever home sa Switzerland. Paano nga ba nakarating si Bantay sa dream destination ng marami? Ang asping si Tokoy, living the European dream. Na-experience siya lang naman ang kanyang first snow sa Spain. At nagtutour siya ngayon kasama ang kanyang fur parents sa ilan sa pinaka-breathtaking na lugar sa Switzerland na all Tokoy. Pero ang buhay ngayon ni Tokoy sa Europe, malayong-malayo raw sa kinagisnan niya noon sa Pilipinas. Si Tokoy dating palaboy sa mga kalsada ng Baybay City sa Leyte. Hanggang taon 2019, nirescue siya ng kanyang fur mom na si Elizabeth. He was very, very weak. Binigyan ko po siya ng tubig, pagkain. Napag-isipan ko na dalhin siya sa vet. After mga 2 weeks, nakita ko po na nag-improve po talaga yung condition niya. We became inseparable po. Taong 2020, si Elizabeth nakakuha ng scholarship at nag-aral sa Europa. Naiwan ko si Tokoy. It was hard for me po na malayo sa kanya kasi he became a big part po sa buhay ko. Nag-video call ako sa pamilya ko. I really make sure na naririnig ni Tokoy yung boses ko. Bumalik ako almost 3 years old na po siya. Hindi niya pala ako nakalimutan. Pero si Elizabeth muli raw nakatanggap ng offer sa Europa. Nalulungkot ako sa thought na maiiwan ko naman si Tokoy and this time, it's going to be 4 years. Alam naman natin yung lifespan ng mga aso, short lifespan lang ang meron sila. Nag-suggest po yung partner ko na what if daw dalhin namin siya sa Spain. Nag-research po talaga kami and we found out na it's possible po. Sina Elizabeth agad daw na nakipag-ugnayan sa isang pet travel agency. Meron pong pet travel agency na nagki-cater po na tumutulong sa pag-process ng mga documents. Kabilang sa mga dokumentong inayos nila ang vaccination records ni Tokoy, veterinary certificate to EU, at microchip certificate nito. Yung total na gastos po namin is 100,000. Hindi po siya ganun kadali. It takes 6 months sa part namin. Hanggang nitong April 2024, si Tokoy nakalipad na pa Spain. Nag-road trip po kami sa Madrid, Barcelona, Valencia. Bumisita din po kami sa mga towns. Nag-travel na din po kami last year sa France. Now, nakatira po kami sa Switzerland. Nakabisita na po kami sa Grindelwald at Interlaken and nakasakay na po siya ng cable car at nakabisita na rin po sa famous crash landing on you na mga spots. It's very important po para sa akin na lagi ko pong makasama si Tokoy. Na-diagnose po ako ng anxiety way back 2019. Malaki po yung role niya na ma-cope up ko po yung lowest times ko po. Pero paano nga ba nakakatulong sa ating mental health ang ating mga fur babies? Ang ating mga alaga, mapaaso man, pusa o di kaya ibon, malaking tulong sa ating kalusugan. Kapag hinahaplos o nakikipaglaro kasi tayo sa kanila, bumababa ang ating stress hormones o cortisol at tumataas naman ang ating mga happy hormones gaya ng oxytocin at serotonin. Nagbibigay din sila ng companionship at pati na sense of purpose. Ang pag-aalaga sa kanila ay nagbibigay sa atin ng responsibilidad at dahil dito, nagkakaroon tayo ng routine at motivation araw-araw. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang, #Kuya Kim. Ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Sa Butuan City sa Mindanao, may isang malascorpion na lamang dagat ang navidyohan. Habang sa Bohol naman, isang napakalaking jellyfish ang naispatan. Bago pa kayo malunod sa mga katanungan kung ano ang mga ito, bibigyan natin yan ng kasagutan. Sa kasagsagan ng paghagupit ng Bagyong Tino sa Butuan City sa Mindanao, ito ang navideohan ni Jenaline na palutang-lutang sa baha. Parang alimango pero may mahabang buntot. Hinala ng iba, ito raw ay alakdan o scorpion. Alakdan po yan. Scorpion. Sarap naman yan. Hulihin nyo tapos pakuluan. Yummy! Pero ayon sa eksperto, wala raw dapat katakutan sina Jenaline. Hindi raw kasi ito makamandag na alakdan.
kundi isang mud lobster. Ang mud lobster ay isang uri ng crustacea na nabubuhay sa mga mangrove swamp o bakawan sa Indian Ocean at Western Pacific Ocean. Kilala sa paghukay ng malalaking burrow o butas sa putik. Doon sila naghuhukay sa ilalim ng lupa, then doon sila nakatira. At alam niyo ba ang mga butas na kanilang hinuhukay? May magandang naidudulot sa ating ecosystem. Ang kanila kasi mga hukay, nakakatulong para makapasok ang hangin sa lupa. Ang resulta, mas umuusbong ang mga mangrove trees sa lugar. Kaya ang mga mud lobsters, binansagang mga ecosystem engineers. Samantala, ito naman ang navideohan na palutang-lutang sa dagat ng Calape, Bohol. Isang napakalaking dikya. Mas malaki pa sa ulo, sir. Tapos yung kulay niya, transparent na may pagka-violet, sir. Dahil sa kanilang takot na baka sila'y masting ng mga galamay nito. Kumuha kami ng timba, tsaka nilagay namin sa gilid. Nilagay namin sa malayo. Anong klaseng dikya kaya ang namataang palutang-lutang sa Bohol? Kuya Kim, ano na? Ayon sa isang marine biologist, ang dikya sa video maaari raw isang Cephea o crown jellyfish. Kilala din ito sa tawag na cauliflower jellyfish dahil sa malagulay na forma ng katawan nito na siyang ginagamit nila sa paglangoy. 95% ng kanilang katawan ay gawa sa tubig. Wala din silang utak, puso, dugo at hasang. Ang kanilang sting hindi kasing delikado ng ibang mga dikya gaya ng box jellyfish. Pero maaari pa rin ito magdulot ng iritasyon at pangangati sa ating balat. Kaya wag na wag pa rin lalapit o kaya hahawakan. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang, #Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Madalas nating marinig ang katagang "There's a rainbow after the rain." Pero sa Agusan del Sur, may navideohan ang isang babae na tila bahaghari kahit wala namang ulan. Ano kaya ito? Okay, October 20, Itong navideohan kamakailan ni Joan. Sa kalangitan ng prosperidad, Agusan del Sur, ang nabuong liwanag sa langit, bilog na bilog. Tanawan ninyo, gwapo kayo. September 20, Parang rainbow o bahaghari na pumapalibot sa araw. Pansin po yun ng daycare student ko na may kakaiba sa kalangitan. So sabi niya, "Ma, look at the the sun. Napakaganda, may rainbow." So pagtingin ko, napakaganda po talaga, may rings. Then sa ilalim is may rainbow. Batid ni Joan, ang mga bahaghari lumilitaw pagkatapos ng ulan. Kaya ang kanyang pagtataka, bakit daw lumitaw ito gayong hindi naman daw masama ang panahon nung araw na yun? Napakaganda ng panahon na yun. Mainit talaga yung araw na yun. Anong nakita ni Joan sa kalangitan ng Agusan? Kuya Kim, ano na? Ayon sa Pag-asa, ang navideohan ni Joan, hindi isang bahaghari kundi isang weather phenomenon na kung tawagin, sun halo. Ang mga sun halo nabubuo tuwing daytime o araw. Kasabay ng presensya ng matataas na ulap gaya ng cirrus o cirrostratus clouds. Merong ulap na nagtatakip dun sa araw. So yung sunlight, kapag tumama dun sa mga cirrus clouds, meron tayong mga tiny ice crystals na tinamaan siya ng sunlight, nagbe-bend or nagre-refract yung sunlight na yun. Kilala din ito sa tawag na 22-degree halo dahil karaniwang nagbe-bend ang liwanag sa 22-degree angle. Pag may nakitang sun halo, kunan na raw agad ito ng litrato o video. Mabilis daw kasi itong maglaho. It lasts for a few seconds, tapos minsan a few minutes din. Pero ano nga bang pinagkaiba ng sun halo sa rainbow? Pareho mang resulta ng pag-refract ng liwanag ng araw at ice crystals ang rainbow at sun halo. Pero ayon sa Pag-asa, mas malaki daw ang mga bahaghari o rainbow kumpara sa sun halo. Semi-circle din ang nakikitang hugis ng mga ito at di full circle. Kadalasan din lumalabas ang mga bahaghari o rainbow pagkatapos ng ulan. Pero ang sun halo maaaring mabuo kahit walang ulan. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang, #Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras.
Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Alam niyo ba na sa darating na linggo, November 23, ipinagdiriwang ang Thankful for My Dog Day. At may nakilala kaming isang dog lover mula Quezon City na sa sobrang pagmamahal sa kanyang mga alagang French Bulldog, nag-organisa ng isang pagtitipon-tipon ng mga ito. Ang The Frenchie Gala 2025. Ang dog breeder na si Justin mula Quezon City, thankful sa kanyang mga fur babies na may makakapal na katawan, malalapad na dibdib, makikintab na balahibo, at malapaniki na mga tenga. Mga French Bulldogs. Kaya ho kami nagkaroon ng interest sa French Bulldogs dahil po nakakita po kasi ako ng iba't ibang kulay ng French Bulldog. Taong 2017 daw nang mahumaling si Justin sa mga French Bulldogs. Doon ko ho kasi nakita yung bukod sa ganong kulay, kung ano po yung characteristics or yung ugali na meron sa kanila. At kahit mukha man daw silang astig, sobrang lambing daw nilang mga aso. Sa tagal ko nag-aalaga ng French Bulldog, never kong nagpakita ng galit. Para mas dumami pa ang pamahal sa mga Frenchie. Kamakailan lang, si Justin nag-organisa ng isang event kung saan nagtipon-tipon ng mga French Bulldog owner at kanilang mga fur babies. Ito ang kauna-unahang Frenchie Gala. Gusto po natin maipakita at maituro po sa mga manonood ang iba't ibang klase ng French Bulldogs po na nag-exist po dito sa Pilipinas. Ang naging highlight na pagtitipon, ang pagrampa ng mga cute na mga Frenchie sa stage. Kabilang sa mga nakilaho ang mga alagang French Bulldog ni Ginger. Ang nagpupush sa akin na isali si Vicky sa dog show, yung breeder niya. Si Biggie, iba yung swag niya eh. Nakita ko yung gusto niya talagang mag-show. Puspusan daw ang kanilang naging paghanda bago rumampa sa stage. Sobrang saya. Hindi ko ina-expect. Magaling lang rin talaga yung handle. Pati mga chikiting, nagpakitang gilas din. Ang 9 na taong si Sofia, hinirang na Best Junior Handler. We're so happy, we were so excited seeing her na nandun siya sa itaas with all the spotlights and people looking at her and our dog. Ang mga namukod-tanging Frenchie, kinilala. Nakatanggap sila ng trophy. Inibitahan po natin yung mga tao rin po na mahilig po sa ganitong breed. Another thing also is to highlight the community, the connection. We invited a whole community that supports the entire cycle of it. Sobrang importante ng impact because we are promoting the zero discrimination in a sense of understanding that every creature has a life and they deserve recognition. Pero alam niyo ba, kahit na tinatawag man silang French Bulldog, ang naturang dog breed na ito hindi pala galing sa France. Eh di saan? Kuya Kim, ano na? Sa kabila ng kanilang pangalan, ang dog breed na French Bulldog nagsimula pala sa England bilang mas maliliit na bersyon ng English Bulldog. Dinala sila ng mga manggagawang Ingles sa France kung saan sila sumikat. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang, #Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras. Maraming bata at kids at heart ang nahumaling sa hobby na ito. Mga scale model ng kotse at sasakyan na pinapatakbo gamit ang remote control. Mga RC o remote control cars. Sa cafe na ito sa Cebu City, may samut-saring RC cars na pwedeng rentahan. May pickup, truck, pati na backhoe. Ang mga RC car pwedeng patakbuhin sa binuo nilang mini construction site. Paandar! Yung may-ari, mahilig din siya sa mga RCs. Kasi yung misis niya, mahilig din sa kape. So pinaghalo nila, kaya nabuo yung konsepto. Ang goal talaga ng may-ari para magkaroon din ng bonding yung family. Pag nasa bahay lang, puro na lang mobile phones ang hawak. So minsan hindi nagkakausap. At least dito, habang kayo naglalaro, nagkakausap kayo. It's a must. Kasi di lang yung mga kids mag-enjoy, pati rin mga parents. So, it's a win-win. Maraming mga pupunta dito. Hindi lang naman Pilipino, may mga foreigner din na pumapasya dito. Pero paano nga ba napapaandar ng mga remote control ang mga sasakyang ito? Kuya Kim, ano na? Ang mga RC car ay gumagana gamit ang remote control o transmitter na nagpapadala ng signal papunta sa kotse. Sa loob ng kotse, may receiver na tumatanggap ng signal at kumokontrol sa motor at servo nito. Alam niyo ba na ang mga RC cars unang humarurot noong 1960s? Nang naimbento noong 1966 ng Italian electronics company na Elettronica Giacottoli ang pinakaunang RC car sa mundo. Ang nitro-powered Ferrari 250 LM. Noong dekada 70 naman, nagsilabasan ng mga scale model o mas maliliit na bersyon ng mga RC cars. Dito nagsimulang nauso ang mga RC cars bilang hobby.
Ngayon, iba't ibang klaseng sasakyan na ang pwedeng kontrolin ng mga remote control na nagdadala ng ngiti sa mga bata at mga kids at heart. Laging tandaan, ang buhay parang RC car lang din. Kailangan marunong ka mag-control para ikay imusad. Ito po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras.